kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Makapal na hamog na bumalot sa buong Metro Manila. Hindi lang basta fog, kundi smog o pinaghalong usok at hamog na masama sa kalusugan. Pangulong Aquino, muling binakbakan ng Korte Suprema sa harap pa mismo ni Chief Justice Renato Corona. Naglagay ka pa ng patakaran, wala ka naman palang balak na masunod ito. Pero Aquino at Corona, nagkamayan din naman pagkatapos ng talumpati. Dating Pangulong Arroyo, pinayagang manatili sa St. Luke's hanggang Biyernes habang isinasaayos pa ang pagkukulungan sa kanya sa veterans. Abogado niya, nangangambang baka lasunin daw ang pagkain ng dating Pangulo. Mga kaanak ng Pinoy na nakatakdang bitayin sa Huwebes, biyaheng China na bukas. Gobyerno, umaasang pakikinggan pa rin ng China ang huling apela. Exclusive. Likod! Operasyon kontra sa isang robbery hold-up group sa Laguna. Nauwi sa putukan. Presyo ng produktong petrolyo, tataas na naman. Mas mababang interconnection charge, i-convert na lang sa Unli Text service sa magkakaibang network. Paano naman ang mga hindi naka-unli? NTC! Twin Stars, todo suporta sa school supplies donation drive ng GMA Kapuso Foundation. Fans, di magkamayaw! Jake Vargas, larawan ng bigatid pagluluksa ng ilibing ang ina. I've been hurt over a longer period of time. At Rian Ramos, humiling ng protection order mula sa korte. Magandang gabi po. Marahil marami sa inyo ang namangha ng inyong akalain na nabalot ng makapal na fog ang Metro Manila kaninang umaga. Pero ayon po sa Pag-asa, hindi po yan fog kundi ang tinatawag na smog. Ang smog ay ang pinagalong hamog at usok na nakakasama sa kalusugan. Naging delikado rin ang smog kanina para sa ilang biyahe ng eroplano kaya ilang flight ang kinansela. Nakatutok si Marisol Abduraman. Hindi ito kuha sa Baguio di kaya sa Tagaytay, kundi dito mismo sa Metro Manila kaninang umaga. Sa kuha ng aming traffic cam sa bandang EDSA Kamuning, halos di makita ang mga sasakyan sa kapalang smog. Halos di na rin makita ang mataas na building sa gawing Global City Taguig. Sinamahan pa rin ang lamig ng panahon dahil sa pag-ambon. Si Mang Luis, manghang-mangharaw sa kanya nasaksihan paggising. Kanina ko lang umaga nakita. Oo nga, lalo dito sa Manila nung bihira yung ganito. So, ano pong feeling nyo nung nakaranas kayo nito na malamig? Giniginaw, kaya kaya kanina yung jacket ko, talaga makapalit. Pero kung ikinatuwa ito ng ilan, perwisyo naman ang dulot nito lalo na sa ilang biyahe ng eroplano. Kinansela ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga flights ng maliliit na eroplano kanina, gaya ng mga cargo at private jet. Paliwanag ni Dr. Graciano Yumon, ang Supervising Undersecretary ng DOST Pag-asa, smog ang naranasan kanina sa Metro Manila. Ito ang pinaghalong smog o usok at fog o hamog. Matapos ang pag-uulan kahapon, nahirapang mag-evaporate ang water vapor bunga ng temperatura sa lupa. Ang resulta, mabilis ang pag-condense o pagpapalit mula sa vapor phase sa liquid phase. Nahalo pa sa usok at iba pang air particles kaya nagkaroon ng smoggy NCR. Masama sa kalusugan ng smog dahil posible ito magdulot ng respiratory diseases. Ngayong panahon na ng taglamig, dapat ding mag-ingat sa smog. Kapag iba na raw ang kulay ng makapal na ulap o surface cloud, maaaring smog na raw ito. Meron din daw itong kakaibang amoy. Kasi brought about by factories to Yung mga nire-release ng factories, ang mga prone yan, yung mga may sakit sa baga, yung mga may asthma. So siguro kung talagang totoo at makakategorize na talaga natin na smog yan, magdala na lang sila ng tawag doon, mask, yung mga para wag na pong maka-inhale pa ng
Inaasahan naman ang mas magandang panahon sa Metro Manila bukas. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Nakuna ng ating mga News Cooper ang smog na bumalot sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at mga karatig lugar. Ayon kay News Cooper Leslie C., nakita niya mula sa kanilang bahay na nabalot ng smog ang malaking bahagi ng lungsod ng San Juan. Kwento naman ni News Cooper Raymond Barcelona, halos natakpan na ng smog ang tuktok ng maraming gusali sa Ayala Avenue sa lungsod ng Makati. Sa bahagi ng Guadalupe, nakuna ni News Cooper Revo Naval ang makapal na hamog at usok. Umabot din ang smog sa lugar ni News Cooper Star Palmenco sa San Juan del Monte sa Bulacan. Nadama naman ni News Cooper Tutsi Sanchez ang malamig na simoy ng hangin kasabay ng smog sa bahagi ng North Luzon Expressway sa Balintawa. Makulimlim at maulap din sa maraming lugar ngayon dahil naman sa tatlong weather system. Ayon sa Pag-asa, umiiral ang buntot ng cold front sa Ilagang Luzon. Ang easterlies o hanging galing silangan naman ang umiihip sa Bicol at Visayas. At ang intertropical convergence zone sa Mindanao. Maulap din sa Gitnang Luzon at Metro Manila dahil sa pagsasalubong ng hanging amihan at ng easterlies. Maasahan naman daw na bubuti na ang lagay ng panahon sa Metro Manila bukas. Sa iba naman pong balita, muling binatikos ni Pangulong Noynoy Aquino ang Korte Suprema sa harap pa mismo ni Chief Justice Renato Corona. Nangyari po yan kaninang umaga sa kauna-unang National Criminal Justice Summit sa ating bansa. Nakatutok si Jamsi Sante. Ilang talampakan lang ang layo ni Chief Justice Renato Corona, pero hindi ito nakapigil kay Pangulong Noynoy Aquino para paulanin ng batikos sa Korte Suprema sa kanyang talumpati sa kauna-unahang National Criminal Justice Summit. Binatikos ng Pangulo ang paglabas ng Korte ng Temporary Restraining Order o TRO na pansamantalang nagpapawalang bisa sa watchlist order laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Na naglabas ng TRO ang Korte Suprema, may kaakibat ito mga kondisyon. Subalit hindi nagtagal, sila mismo ang umaming hindi naman pala kailangan tuparin ang mga lituntuning ito. Aba, naglagay ka pa ng patakaran, wala ka naman palang balak na masunod ito. Dito sa summit, unang nagkaharap sina Pangulong Aquino at Chief Justice Corona simula ng magbanggaan ng ehekutibo at hudikatura tungkol sa isyu ng paglakbay ni dating Pangulong Arroyo. Pero hindi lang ang oposisyon ng Pangulo sa TRO ng Korte ang kanyang pinuna. Ang pagdeklara ng Korte na unconstitutional sa binuong Truth Commission ng pamahalaang Aquino, kinastigo din niya. Alam naman natin ang nangyari. Labag daw ito sa konstitusyon ayon sa Korte Suprema. Unang hakbang pa lang natin, may barikada na agad. Sa harap din ng Chief Justice ng Supreme Court, pinuna ng Pangulo ang pagtatalaga ni dating Pangulong Arroyo kay Corona. Base sa batas at sa dati nilang pasya, sumang-ayon ng Korte Suprema na bawal magtalaga ng pwestong 2 buwan bago sumapit ang susunod na eleksyon. Maliban na lamang kung ito ay pansamantalang posisyon sa ekutibo. Ngunit binaliktad sila nang italaga ni Ginang Arroyo at ikagalang-galang na Chief Justice Renato Corona sa pwesto hindi saklaw na ekutibo o hindi sa hudikatura. Ang tanong ngayon, lumabag ba ang Korte Suprema sa pagbabaliktad ng dating pag-unawa ng ating saligang batas? Ating Korte Suprema. Dagdag pa sa ring pa ng Presidente. Kung may isang lingkod bayan na tumatanong ng utang loob, hindi sa taong bayan na siyang dapat na bukal ng aming kapangyarihan, kundi sa isang padron na isinisiksik siya sa pwesto, maasahan po kaya natin siyang intindihin ang interes ng Pilipino. Maraming salamat sa inyo lahat. Matapos ang talumpati, lumapit si Aquino sa iba pang panauhin kabilang si Chief Justice Corona at nakipagkamay. Matapos noon, nakangiti rin silang kinunan ng litrato. Si Corona nakangiti pa at ayaw patulan ang patutsyada ng Pangulo. Ayan ang magpapasko na eh. Ayan na. Let's think of peace. Pero sa sariling talumpati ni Corona bago magsalita ang Pangulo, kooperasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang kanyang diniin. Cooperation and coordination among all justice sector agencies is a must if we are to succeed in our common goal of making the justice system more effective. Sa pananaw naman ni DOJ Secretary Laila De Lima, hindi magre-resulta sa constitutional crisis ang patuloy na banggaan ng ehekutibo at hudikatura. These are separate co-equal branches and with respective prerogatives,
powers and mandates. Ayon naman sa Dean ng UE at presidente ng Asosasyon ng mga Dekano ng mga Law School na si Atty. Amado Valdez, ngayon lang siya nakakita ng ganitong pangyayari na ang Pangulo ay binatikos ng harapan ng Chief Justice. May 3 option siyang nakikita. May option pa naman under the Constitution of impeachment. Inhibit is also a good option on the part of the Chief Justice para magkaroon ng symbolic parang he frees the entire court from the baggage. Personally, sir, would you ask him to resign just for us to be freed from all of this? Well, I am an officer of the court. I cannot say something against or to advise the Chief Justice of the Supreme Court. Would you include it in your Christmas mission? Well, sana the people will be properly informed, but in the end, it's still reason that will prevail. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, hindi pa raw napapag-usapan ng mga susunod na hakbang patungkol kay Chief Justice Corona. Pero kung impeachment, pag-inhibit o pagbitiw ni Corona ang tatanungin. When you speak of impeachment, it will be coming from the House. When you speak of resignation and inhibition, it will be coming from the own initiative of the person concerned, in this case, the Chief Justice Corona. So we leave it with them. Jam Cesante, Nakatutok, 24 Oras.